iba. Wala pa kayo pag... Nasa palakpak, hindi na bless ang Diyos eh. Uulitin ko po, mga kapatid. At dito po tayo mag-conclude. Conclusion. Basa. Oh, harabasi ka na. Paano mangyayari ito? Paano mangyayari ito? Sinabi ng Panginoon sa buhay natin. Eh, gusto natin mabago. Pero yung katawan naman natin, hindi natin iniaalay sa Diyos. Sabi niya, ba't iba na kayo niya ng pag-iisip? Ihain ninyo ang inyong katawan na isang hain banal kaya sa Diyos. Pumapasok sa simbahan pero magkaaway yung mag-asawa. Pumapasok sa, yung kapitbahay. Iminalites. I want you to see the scripture. Mabuti pa. Paano ngayon gagawin ng Diyos to? Although it is written in Ezekiel 36 verse 26, ang sabi ng Diyos, kung ang ating buhay ay talagang iniaalay natin sa Lord, nagbabago tayo ng pag-iisip, uulitin ko po, tapos na ang Panginoon. Ginawa na niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo, kaya dapat i-apply na lang natin, iugnay na lang natin ang buhay natin. Yun ang duty natin. Kaya ang mangyayari, pag ito'y ginagawa natin, heto, bibigyan rin naman kayo, tayo yan, ng bagong pag-iisip. Alam mo ang isip natin una nun, palpak ako, una na. Palpak ang utak ko nun. Akala ko, okay ako, dahil naman ako ng simbahan. Pag-birthday ko, nasimba ako. Hallelujah. Pero nang inayos ko, heto, naranasan ko. Siya ho ang nagbabago. Hindi ang gobyerno, hindi ang politika, hindi ang kapitan, hindi ang mayor. It is Jesus alone who will transform our life. Kaya sabi doon, at lalagyan ko kayo. Sino maglalagay? Si Bishop? No. It's God whom we serve. Siya ang magbabago. Kaya sabi niya doon, at lalagyan ko ang loob ninyo, internal, ng bagong diwa. Yung diwa, that is the soul. The five senses will be transformed because it is the movement of our Father, because we care ourselves. Inalagaan natin ang templo. Iningatan natin ang templo. Kasi yun ang sabi ng Biblia. Kaya anong gagawa ni Abba Father? Lalagyan ko kayo sa loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso. Ano yung batong puso? Away-away. Pinabihan na ng magulang. O anak, magugas ka ng pinggan. O anak, mag-aral ng mabuti, ha? Opo. Pagdating ng grading, naku, 75. Paano ba to? Salamat po sa mga ano ko. Kaya kahapon nakita ko yung apo ko. Andito pa si Cedric. Abay, nakita ko, magandang mag-recite. Very ano talaga, oh. Naalaala ko tuloy yung kabataan ko. Kaya sabi ko, Norman, bigyan mo ng ayuda si Cedric. Abay, nagulat. Sabi ko pa, sino ba to? Tinawag ko pa si Norman. Si Cedric pala. Ang ganda niya magano. English pa. Amen? Yan ho ang bunga kapag tayo ay nagbago ng pag-iisip. Yung ating batong puso, sabi niya, sa inyong katawan. O tingnan mo yung katabi mo kung may katawan. Meron ba? Papanta ng Panginoon niya kung tayo pasaway o whatever meron tayo. Papanta niya ng
yung batong puso sa inyong katawan. I want you to, it is the Abba Father, it is Jesus. At aking, ayan ang magandang balita, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. It means that our life will be blessed. Ganun nyo. Eh kung pusong bato, wala. Ikaw ang mas susunod. Pero kapag tayo inalay natin sa Panginoon, siya may sabi, mababago ang buhay niyo. Buhay ko, damang-dama ko talaga. Ayoko na doon sa dati kong buhay. Opo. Gusto ko na lang makita ko ang church, maganda, maraming kaluluwa. Gusto ko makita ang pamilya ko, o yung ayos. Hallelujah. At yun ay ang Diyos ang may gawa, hindi galing sa akin. Dahil binago ng Diyos ang buhay ko, na-impart ko sa aking mga pamilya, naging halimbawa ako, nakikita nila, kaya yun, babaguhin ng Diyos yan. Sabi nga ni Sister Celia, dadalo yan hanggang sa kongregasyon. Ngayon, kung ayaw ninyo, wala akong magagawa ang Panginoon. Nakita ko nga dito, kay Judas, walang nagawa ang Panginoon eh. It is physically, biologically, si Jesus ang kanyang mentor. Pero ano ginawa ni Judas? Sinaway ba ng Panginoon? Hindi. Nagbigti. Kaya tayo din sa buhay natin ganun din. Kaya sabi ng Diyos, mamili kayo. Sino ang gusto ninyo? Kaya kung gusto natin ang Panginoon, magbabagong buhay tayo. Ngayon, kung gusto natin si Satanas, lalo tayong magiging worse. Purihin ang Panginoon. Amen? Okay, lastly, sino ang gustong ang buhay niya talagang baguhin ng Diyos? Hindi yung mababago ang ating buhay without the love of the Father. Hindi rin pilitan to. No? Ang bilis ng oras talaga eh. Okay, may time pa. Pero magkaroon muna tayo.